Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2571. Nagulat si Paul nang marinig iyon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay maliwanag at siya ay labis na nasasabik. Si Chester ay sa wakas ay may pagkukusa upang turuan ako ng pamamaraang paglilinang na ito. Napaisip ako tungkol sa araw at gabi na ito, inaasahan ko ito ng sobra. Sa wakas, ang aking pangarap ay natupad, naisip niya. Palaging pinaplano ni Paul na magnakaw ng posisyon bilang Eternal Palace Master Sect matapos niyang makayanan ang drafting method. Bagaman inaasahan niyang malaman ang pamamaraan, naglagay siya ng taos-puso at takot na harapan. Sect Master, natatakot ako na hindi ito naaangkop. Ito ang kayamanan ng seksyon ng Eternal Life Palace. Ang master ng sekta lamang ang pinapayagan na sanayin ito. Paano ako maaaring maging kwalipikado? Gayunpaman, hindi iyon ang ibig niyang sabihin sa loob. Bumantong hininga si Chester at ngumiti. Ang mga bagay ay hindi na pareho. Ngayong gabi lamang ang pagkakataong matuto ka. Kung sakaling mabaigo tayo, ang Eternal Life Palace Sect ay maaaring hindi makaligtas. Bakit namin alintana ang paraan ng paglilinang sa kasong iyon? Natuwa si Paul. Sect Master, maipapasa mo talaga sa akin. Inaasahan kong gagawin mo ang iyong makakaya para sa Eternal Life Palace Sect sa hinaharap. Seryosong tumanggaw si Chester. Cough. Nagmamadaling lumuhad si Paul at nagkunwari ng isang pasasalamat. Salamat, Sect Master, sa pagkakaroon ng pananampalataya sa akin at kusang loob na turuan ako ng pamamaraan ng paglilinang. Hindi kita mabibigo at makatiyak ka na magiging tapat ako sa iyo sa hinaharap. Matapat sa iyo kapag pinagkadalubhasaan ko ang paraan ng drafting, maaari kang pumunta sa impyerno, naisip ni Paul. Walang napansin si Chester na mali kay Paul. Sa parehong oras, hindi siya makapaghintay na pumunta sa bilangguan, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Paul na bumangon. Tayo, hindi na kailangan mong maging magalang sa gayong kritikal na sandali. Makinig ng mabuti, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ngayon sa susunod na kalahating oras. Maingat na itinuro ni Chester kay Paul ang paraan ng pagdrafting. Palaging iniisip niya na kukuha si Paul para sa kanya at maling nakakulong ni Zhang Ju. Hindi inakala ni Chester na ipagkanulo siya ni Philip. Huminga ng malalim si Paul habang tinitiyak niyang alerto siya at malinis ang kanyang isipan kapag nakikinig siya kay Chester. Kabisado niya ang pamamaraan sa paglilinang. Sa wakas, binigkas ni Chester ang huling linya at hinimok si Paul, bilasan mo at sanayin mo sila ngayon. Sundin ang aking mga tagubilin ng eksakto. Pagkatapos ng madilim na sabik si Chester at hindi na siya makapaghintay pa. Sect Master, huwag kang mag-alala. Talagang magsusumikap ako. Paul Quirk ay maikling ngiti habang mabilis siyang naglalakad. Sa sandaling nasa labas si Paul, nais niyang ibalik ang kanyang ulo sa hangin at tumawa. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagkuha ng paraan ng paghugpong. Kapag nagtagumpay siya sa pagmaster nito, aagawin niya ang Eternal Life Palace Sect na malayo sa Chester. Si Chester ay hindi nag-aksaya ng oras pagkatapos umalis si Paul at nagtungo upang kolektahin ang mga elixir pills bago sumugod sa selda ng bilangguan. Pagdating niya sa kulungan ng bilangguan, pinaya ni Chester na paalisan ang mga gwardya. Si Chester ang pinakamahalaga at maaasahang nasasakupang ni Zhang Ju. May kakayahan at lakas siyang kumbansihin ang mga gwardya na umalis. Ang mga bantay na iyon ay hindi nang ahas na tanggihan si Chester at hindi na rin sila nagtanong. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Kapatid Chester, narito ka. Ang bawat isa sa kulungan ng bilangguan ay labis na nasasabik na makita si Chester. Kapatid Chester, ano ang sitwasyon doon? Tanong ni Yvette. Lahat ng iba pa ay umaasa kay Chester. Ang oras sa paggastos na nakakulong sa isang selda ng bilangguan ay nagdulot ng toll sa lahat. Hindi maasahin sa mabuti. Mapait na ngumiti si Chester, at pagkatapos ay detalyadong ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari doon sa nagdaang 2 araw. Kabanata 2572. Ano si Zhu Baji ay naaresto din? Nagulat ang lahat nang marinig ang balita.
Nagkatinginan sila sa takot at takot. Si Zubaji ay isang tanyag at makapangyarihang magsasaka na nabuhay ng libu-libong taon. Kahit na pagkatapos, siya ay nakuha ni Zhang Ju, nakakagulat talaga yon. Sa wakas, natauhan si Dax at tinanong niya si Chester kung gayon paano si Daryl. Bumantong hininga si Chester at umiling. Narinig kong kinubkob sina Daryl at Zubaji. Pagkatapos, isang higanting dragon ang lumitaw at kinuha si Daryl. Si Daryl ay nawala mula noong araw na iyon. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Nagpadala din si Zhang Ju ng isang tao upang siyasatin kung nasaan siya. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos sumimangot si Yvette, pakiramdam ng pagkabalisa. Si Dax at ang iba pa ay nakadama ng walang magawa dahil ang sitwasyon ay naging mas hindi kanais-nais para sa kanila. Ngumiti si Chester nang makita ang malungkot na ekspresyon ng lahat. Nagdala siya ng balita upang pasayahin sila. Huwag kang magpanik, lahat. May plano ako. Isang araw na ang nakalilipas, lihim akong nagpadala ng balita sa Elysium Gate Sect at ang New World Royals upang makakuha ng tulong. Darating na sila ngayong gabi. Pagkatapos, inilabas niya ang elixir pills. Gayun din, nakuha ko ang mga ito mula kay Empress Chang'e. Dapat mong kunin ito ng mabilis. Tandaan na hindi mo dapat subukan na makatakas sa cell ng bilangguan pagkatapos makuha ang iyong panloob na enerhiya. Maghintay hanggang sa magkaroon kami ng balita mula sa Elysium Gate at sa New World Royals. Kakayanin namin upang makatakas ng matagumpay kapag nagtatrabaho kami ng mataktika mula sa parehong mga dulo. Lahat ay ngumiti at binomba nang makatanggap ng balita. Hahaha, tumawa si Dax. Siya ang unang kumuha ng isang elixir pill mula sa bote at nilamon ito. Matapos lunukan ng tableta, pinuri ni Dax si Chester, "Kapatid Chester, palagi kang may solusyon. Alam ko na makakahanap ka ng isang bagay at ililigtas tayong lahat sa mga kritikal na oras." Di nagtagal, 3 tao lamang ang hindi pa nakakakuha ng elixir pills, ngunit 2 na lamang ang natitirang table task sa bote. Ang isa sa 3 tao ay si Sarah. Si Sarah ay matalino at mabait kaya't nakangiting sinabi niya, "Hindi ko tatanggapin. Maaari mo itong kunin." Siya ang pinakamahina sa lahat ng naruroon, kaya't ang pagkuha ng elixir pill ay hindi makakatulong ng malaki. Tumango ang lahat bilang aprobo sa mungkahi ni Sarah. Kapuri-puri ang kahinhina ni Sarah at karapat-dapat siyang maging isang binibini ng pamilyang Carter. Hindi nagtagal, lahat, kasama na si Yvette, ay kumuha ng elixir pill. Nasa sabik sila. Sa parehong oras, hindi nila nakalimutan na magpasalamat kay Chester sa kanyang tulong at pagsisikap. "Salamat, kapatid Chester." Si Brother Chester ay nagtrabaho ng husto, sinabi nila iyon at pagkatapos ay naupo sa cross-legged, sinusubukan na pasiglahin ang kanilang panloob na enerhiya. Si Chester ay nagniningning habang siya ay nasa sabik at inaasahan ngayong gabi. Hindi nagtagal, si Yvette, na nakaupo, biglang nanginig. Namutla ang kanyang mesla na mukha at mukhang mahina siya at may sakit. Nagulat si Chester at tinanong, ano ang mali? Kinagat ni Yvette ang labi niya at tumingin kay Chester. Mahinang bamulong, "Brother Chester, sigurado ka bang ito ay isang elixir pill para mapanumbalik ang lakas? Bakit ko naramdaman na ang aking panloob na enerhiya ay mabilis na nawawala mula sa aking larangan ng enerhiya?" Ang mukha ni Yvette ay asyan, ang kanyang katawan ay malata, at hindi niya maipawn ang lakas na may angat ang isang daliri. Ang lalong nakakatakot sa kanya ay ang kanyang panloob na enerhiya na nawawala sa isang nakakatakot na bilis mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Unti-unti siyang umiwas mula sa pagiging Martial Emperor hanggang sa Martial Saint sa loob ng mga segundo, pagkatapos ay si Martial Marquis. Sa bilis ng pagpunta nito, siya ay magiging isang ordinaryong tao nang walang anumang panloob na enerhiya ng mas mababa sa isang minuto. Anong uri ng isang elixir pill iyon? Bakit ito napakasindak na isip niya? Nagpanik si Chester at sinabing ito ang dinala ni Paul mula kay Empress Chang'e. Hindi ito nakakalason. Tiyak na may mali sa mga tabletang elixir, mahinang komento ni Yvette. Matapos ni Yvette ang huling salita ng kanyang pangungusap, nanginginig si Dax at ang iba pa. Pagkatapos, namumutla ang kanilang mga mukha habang silang lahat ay nadulas sa lupa sa sakit. Ang aking panloob na lakas ay mabilis din na drain ng ako rin, labis na bigo si Chester at sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari.
Si Paul kaya ang nasa likod nito, hindi siya pumunta sa Holy Saint Sect para kay Empress Chang'e, hindi ba naisip niya? Kabanata 2573. Nang inis na si Chester sa sarili, isang serye ng malakas at nakakatakot na mga tawa ang nagmula sa labas. Pagkatapos, dahan-dahang pumasok ang dalawang tao, sina Zhang Ju at Paul. Si Zhang Ju ay may isang masamang ngiti sa kanyang mukha sa malungkot na paningin ng sel ng bilangguan. Sinabi niya kay Chester, "Sect Master, nagulat ka ba?" Hindi tumugon si Chester habang nakatingin ang mga mata kay Paul. "Paul, traidor ka." Si Paul ay hindi man lang nagpanik kahit malinaw na naramdaman niya ang galit ni Chester. Nginisya niya at sinagot, "Ako isang taksil, hindi pa kita nakikita bilang Sect Master." "Paano ako magiging traidor, Chester? Ikaw ang may kasalanan sa sobrang bait. Masyado kang matalino at kinakagat ka nito." Ang mga mata ni Paul ay kumislap ng matagumpay. Sumpa ni Dax sa kanyang puso. "Paul, ikaw na masamang bastardo. Pinagtaksilan mo si Brother Chester at sinaktan tayong lahat dito. Karapat-dapat kang mamatay. Kung nalaman kong mangyayari ito, dapat ay pinatay kita noong si Brother Chester ay naging Sect Master pa lang." Nginisya ni Paul at tinanggal ang mga komentong ibinato sa kanya. Galit na galit si Chester na magtatanong pa siya kay Paul, ngunit nag-ambala ni Zhang Ju. Si Zhang Ju ay ngumiti ng malas. "Chester, iginagalang kita at taos-pusong inaanyayahan kang sumali sa akin. Paano mo ako sisinungalingan at bongga sa kaulit? Matagal ko nang alam, kaya't hiniling ko kay Paul na palihimang bantayan ka. Ang sasabihin ko sa iyo, ginawa ko ang elixir pill na ibinigay sa iyo ni Paul. Tinawag itong scattered energy pill. Matapos itong kunin ng isang magsasaka, ang kanyang panloob na lakas ay mabilis na mawawala at siya ay magiging isang ordinaryong tao." Nagkalat na energy pill, nakakakilabot ang itsura ni Chester nang malaman ang katotohanan. Nabasa lamang niya ang impormasyon tungkol sa scattered energy pill mula sa mga sinaunang libro. Mayroong kaunting mga tala tungkol sa tableta. Ang pamamaraan upang pinuhin ito ay isang matagal nang nawalang kasanayan, kaya't nagulat si Chester na nagawang pinuhin ito ni Zhang Ju. Zhang Ju galit na galit si Chester nang may kuyam ang mga kamao. Pagkatapos, hinagis niya ang isang galit na sulyap kay Paul. Kung paano niya ninanais na crush niya si Paul at paghiwalayin. Labis ang pagtitiwala ni Chester kay Paul at hindi siya makapaniwala na siya ay naloko. Natagpuan niya na hindi kanais-nais na isang oras lamang ang nakakaraan. Niloko siya ni Paul na ipasa ang formula para sa grafting method. Si Zhang Ju ay tumingin kay Chester at sinabi, "May talento ka at nais kong panatilihin kang nasa ilalim ng aking pakpak." Ngunit ngayon, tila hindi na kinakailangan matapos sabihin iyon ni Zhang Ju, naglabas siya ng isang nakakatakot na hininga ng aura. Hindi nagatubiling ipakita ni Chester ang kanyang panloob na lakas, na inilalagay ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Nabunyag ang kanyang plano at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Kasabay nito, ang isang payat na figure ay mabilis na lumakad at matatag na tumayo sa tabi ni Chester. Si Sarah yon. Hindi kinuha ni Sarah ang scattered energy pill, kaya't hindi siya apektado. Gayunpaman, ang kanyang panloob na lakas ay natatakan at hindi pa niya mababawi ang kanyang lakas na naging kaiba sa kanya sa isang ordinaryong tao. "Kayong dalawa lang sa palagay mo maaari mo akong talunin," mapanghamak na ininis ni Zhang Ju. Si Chester ay hindi laban ni Zhang Ju. Si Sarah, sa kabilang banda, ay hindi rin masabing banggitin sa harap ng Zhang Ju. Ang balisa namang sinabi ni Chester kay Sarah, "Sarah, dali ka na. Ilayo ko siya." Mariing umiling si Sarah, "Hindi, namatay kaming magkakasama. Hindi na kailangang magtalo. Wala sa inyo ang makakaligtas ngayong gabi." Aniya at ang kanyang figure ay nakazoom patungo sa Chester. Boom! Bigla, may isang malaking pagsabog na nagmumula sa labas. Ang gate ng altar ay binasag sa mga piraso sa lalong madaling panahon pagkatapos. Pagkatapos, ang mga nakakakilabot na sigaw ay umalangaw-ngaw. Ang hitsura ni Chester ay nanginginig habang ang kanyang mga pampulakas ay dumating sa isang mahusay na oras. Ito ay isang kaluwagan. Ano ang nangyayari? Nagbago ang mukha ni Zhang Ju. Huminto siya at lumingon upang tumingin ng patagilid kay Paul. Ano ang nangyayari doon? Nagpanggap si Paul ng isang nalilitong hitsura at sumagot, "Hindi ko alam." Alam niya na ang mga pampulakas mula sa Elysium Gate Sect at New World Royals ay umaatake sa araw na iyon,
ngunit hindi niya sinabi sa Zhang Ju ang tungkol sa bagay ng maaga. Kabanata 2574. Si Paul ay tuso. Ito ay ang kanyang pansamantalang solusyon lamang upang humingi ng kanlungan mula sa Zhang Ju. Noon pa niya pinangarap na siya ang pinakamakapangyarihang tao. Hindi pa talaga siya naging tapat kay Chester at hindi rin siya susuko kay Zhang Ju. Nang turuan ni Chester si Paul ng paraan ng pagdrafting, nagpa siya si Paul na hahayaan niyang mag-away sina Chester at Zhang Ju at aani siya ng mga gantimpala ng mga resulta. Likas na hindi sinabi ni Paul kay Zhang Ju ang tungkol sa mga bala na hiniling ni Chester. Bigla, mabilis na pumasok ang isang alagad, namumutla ang mukha habang sinisigawan si Zhang Ju sa takot, "Guro, hindi ito maganda." Ang New World Army at ang mga alagad ng Elysium Gate sekta ay narito. Nanghihina ang mga binti ng disipulo at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ang sekta ng Elysium Gate ay palaging kilala na malakas sa buong Siyam na kontinente. Kaysa ng New World Royals, masyadong malakas sila para sa daan-daang libong mga piling alagad mula sa Endless Sky Organization. Ano nagulantang si Zhang Ju habang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Palagi akong naging napakamahinahon tungkol sa pagpapanatili ng bihag sa pamilya Carter at pakikitungo kay Daryl. Paano nalaman ng Elysium Gate sekta at ng New World Royals? Dapat ay si Chester iyon, nagtaka siya at sinulyapan si Chester ng may pamamaslang. Nakasimangot si Chester habang nakatingin kay Paul, ang batang ito ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Tinaksilan niya ako ngunit pinili niya na huwag sabihin kay Zhang Ju ang tungkol sa mga pampalakas na hiniling ko. Kung sinabi niya ng maaga kay Zhang Ju, magkakaroon sana ng sapat na oras si Zhang Ju upang mag-deploy ng mga panlaban. Ano nga ba ang eksaktong nais niyang gawin? Nakaupo ba siya at pinapanood kaming nag-aaway si Paul ay may malubhang motibo? Ang isang payat na figure ay mabilis na naglakad papasok sa selda ng bilangguan. Siya ay may magandang mukha at may kalmado ngunit nangingibabaw na pag-uugali. Si Laura iyon, si Mr. Zhang, ang Elysium Gate sekta at ang New World Royals ay narito. Paano natin haharapin ang mga ito? Tanong ni Laura. Ang kanyang mislan na mukha ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago ng emosyon ngunit medyo nag-alala siya. 3 araw na ang nakalilipas, pagkatapos na lumabas si Laura upang ipahayag ang kanyang pagpayag na sumali sa mga puwersa, siya ay gumagaling sa altar ng Endless Sky Organization. Phew! Huminga ng malalim si Zhang Ju. Tumingin siya sa paligid at malamig na sinabi, "Laura, Paul, pareho kayong mananatili dito at alagaan ang mga taong ito. Tandaan, huwag panatilihin ang alinman sa mga ito. Makikipag-usap ako sa Elysium Gate sect at sa New World Royals." Tapos, sumugod siya. Pagkaalis na lang ni Zhang Ju, tumingin si Laura kay Chester saka tumingin kay Dax. Nginisyon niya, "Chester, Dax, hindi mo siguro akalain na ganito ang mangyayari sa iyo. Noon, pareho ninyong sinira ang aking sektang incandescent. Ngayon, nais kong ibalik ang pabor." Biglang, isang malakas na aura ang pumuno sa katawan ni Laura. Phew! Ang hangarin sa pagpatay ni Laura ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat, lalo na kay Dax at sa iba pa na kumuha ng scattered energy pills. Wala na silang panloob na enerhiya na naiwan sa loob ng kanilang larangan ng enerhiya at sila ay naging ordinaryong tao. Gayunpaman, si Dax ay nagkaroon ng isang maalab na ulo. Si Laura, ang sektang maliwanag na mali ay nagawa ng maraming kasamaan. Kalooban ng Diyos na ito ay nawasak. Siya ay sumigaw. Maraming tao ang sumang-ayon. Galit na galit si Laura kaya't sumumpa siya, "Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Ngayon, kukunin ko ang inyong buhay upang magbigay-pugay sa mga kaluluwa ng aking mga namatay na disipulo." Laking gulat ni Laura at sinampal niya si Dax ng palad. "Huwag isiping maaari mong saktan ang aking kapatid kapag narito ako." Umungol si Chester habang papasok palayo upang harangan ang palad ni Laura. Agad na nag-away ang dalawa sa selda. Samantala, si Zhang Ju ay nakarating sa gate ng altar. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging madilim sa kakilakilabot na tanawin sa harapan niya. Mayroong higit sa 100,000 mga sundalong New World Royal at 10,000 ng mga elite ng Elysium Gate sect na nakatayo sa mga linya. Pinalibutan nila ang buong Endless Sky Organization, na bumubuo ng isang pattern tulad ng isang bar aisles na gawa sa bakal. Ang New World Royal Army ay ang piling tao ng New World Royals.
Minsan ay sinakop ni Yang Jian ang New World Continent at pinilit na isuko si Lord Kenny. Kalaunan, nang lumaban ang Siyam na kontinente laban sa tribo ng Rakshasa at namatay si Yang Jian, muling naging emperor si Lord Kenny. Sa sumunod na 3 taon, pinalawak ni Lord Kenny ang New World Royal Army at ginawa silang pinakatanyag na tropa sa buong the 9 continents. Ang isang gwapong figure ay nasuspine sa itaas ng New World Royal Army, nakasuot ng gintong nakasuot at may hawak na isang higanting martilyo. Siya ay may isang marilag at kamangha-mangha na hitsura. Si Ambrose yun. Bukod kay Ambrose, mayroon ding 4 na mga warlord at ang Dixon Quadruplets mula sa Elysium Gate Sect. Kabanata 2575. Nang natapos ang gyera sa pagitan ng Siyam na kontinente at ang tribo ng Rakshasa, bumalik si Ambrose sa New World Royals upang samahan si Monica upang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa pamilya. Sa nagdaang 3 taon, hindi niya napabayaan ang kanyang paglilinang at nagawang makamit ang antas ng langit na pag-akyat. Nakasimangot si Zhang Ju sabay maramdaman niya ang lakas ni Ambrose. Paano naging napakalakas ng batang ito? Zhang Ju chuckled. Pagkatapos, tumayo siya sa hangin upang harapin si Ambrose. Maliit na bata, bakit nagdala ka ng maraming tao? Ano ang gusto mong gawin? Ang Endless Sky Organization at ang New World Royals ay walang sama ng loob. Bago pa siya matapos sa pagsasalita ay nag-ambala na siya ni Zephyr. Zhang Ju, tigilan mo na ang kalokohan na ito. Inaresto mo ang pamilyang Carter pati na rin ang Sect Master Chester at Sect Master Dax na may kasuklam-suklam na mga pamamaraan. Pakawalan na sila, ngayon. Tapos, sumigaw din si Levin at ang 2 pang kapatid. Oo, pakawalan mo sila. Kung hindi man, sisirain natin ang Endless Sky Organization. Ninisya ni Zhang Ju ang kanilang mga alulong. Paano kung hindi ko gawin ang sinabi mo? Na mula ang mga mata ni Ambrose, nanginginig sa galit. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang utos na pagpatay. Patayin ang lahat sa loob ng altar. Huwag kang magpakita ng awa. Bagaman si Ambrose ay nasa New World Royals sa nakaraang 3 taon, nakipag-ugnay pa rin siya sa pamilyang Carter sa lahat ng oras. Nakita niya ang pamilyang Carter bilang kanyang pangalawang tahanan. Sa makatuwid, hindi niya pinapayagan na sirain ni Zhang Ju ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Matapos mag-issue ng order na umatake, binigyan ng pansin ni Ambrose ang sitwasyon sa loob ng altar. Malinaw na sinabi ni Chester sa liham na sa sandaling naglunsad si Ambrose ng pag-atake mula sa labas, sina Chester, Dax at ang iba pa ay tutugan mula sa loob. Maaari silang gumana ng sabay-sabay mula sa loob at labas, at sorpresahin si Zhang Ju. Patayin. Pagkatapos nito, higit sa 100,000 mga disipulo ng New World Royal Army at Elysium Gate Sect, ang naglabas ng kanilang mahabang sabers at sumugod sa karamihan ng tao na walang katapusang Sky Organization ng walang pag-aatubili. Ano, hindi inaasahan ng mga alagad ng Endless Sky Organization na magpapasya si Ambrose sa lalong madaling panahon. Mabilis na nangyayari ang mga bagay na bago ang sinumang mula sa Endless Sky Organization ay maaaring magkaroon ng oras upang i-proseso ang kaganapan, mayroon ng mga taong sumisigaw sa paligid nila habang 12-dosenang nahulog sa isang pool ng dugo. Galit na galit si Zhang Ju. Para sa ginawa mo ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka uuwi ng buhay. Galit na sigaw ni Ambrose, Zhang Ju, noon, magalang ako sa iyo dahil ikaw ang Panginoon ng aking kapatid. Hindi ko inakalang magiging napaka-ambisyoso mo at nais mong mangibabaw ang 9 na mga kontinente. Inasar mo pa ang pamilya ko at banihag mo sila. Nakakadiri yan. Madaling makita kung gaano galit ang Ambrose sa kanyang mga mata habang nakaturo siya kay Zhang Ju at sumisigaw, ikaw ang dapat na mamatay. Mahigpit na hinawakan ni Ambrose ang kanyang tyrant hammer at tinakbo papunta sa Zhang Ju. Young Master, tutulungan ka namin. Inilabas ng Dixon Quadruplets ang kanilang panloob na lakas at nilabanan ang Zhang Ju sa tabi ni Ambrose. Si Ambrose ay hindi lamang ang New World Prince ngunit anak din siya ng Elysium Gate Sect Master. Ang mga tao mula sa Elysium Gate Secta ay iginagalang siya bilang kanilang Young Master. Si Zhang Ju ay napangiti ng mapanglo nang makita niya si Ambrose at ang Dixon Quadruplets na nagsasalakay. Well, ang kanyang mukha ay naging madilim. Matutupad ko ang iyong hiling sa kamatayan dahil gusto mong mamatay ng labis. Boss! Isang nakakakilabot na aura ang nagkalat mula sa katawan ni Zhang Ju.
Sa isang saglit, ang paligid ng hangin ay tila hindi dumadaloy. Ang malakas na aura ay nagpapanik sa lahat. Basag, isang malulutong na tunog ang narinig nang lumitaw ang isang higanteng palakol sa kamay ni Zhang Ju. Nagniningning ito ng tulad ng nakakainit na araw. Ito ay ang Skybreaking Axe. Pagkalabas na palabas ng palakol, kaagad na nasakupan ang mundo ng isang malakas na hangarin sa pagpatay. Skybreaking Axe ang Elysium Gate Sekta o ang New World Royal Army ay natigilan. Nag-aalala sila para kay Ambrose at sa Dixon Quadruplets. Kabanata 2576. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ambrose. Hindi ba nawala sa Donahue ang Skybreaking Axe? Bakit ito lilito sa mga kamay ni Zhang Ju? Naisip niya. Hindi nagtagal, pinayapan ni Ambrose ang kanyang sarili at sumigaw, "Aking apat na tiyuhin, mag-ingat kayo." Bagaman ang Dixon Quadruplets ay mga sakop ng kanyang ama, palagi silang naging matapat sa Elysium Gate Sect at iginagalang sila ng lahat. Tulad ng Natiran, palaging tinutukoy sila ni Ambrose bilang mga tiyuhin. Nang marinig nila iyon, ang Dixon Quadruplets ay nagkatinginan sa mata at sabay na tumango. "Huwag kang mag-alala, young master. Magtatrabaho tayo ngayon at papatayin ang salot na ito." Sa kanilang pagsang-ayon na nagkakaisa, ang Quadruplets at Ambrose ay pinalibutan kaagad si Zhang Ju at nagsimula ng matinding labanan. Samantala, sina Laura at Chester ay nasa matinding labanan sa bilangguan. Sa isang iglap, lumaban sila ng mahigit 100 pag-ikot. Si Laura ay ang tanyag na diyosa sa pamayanan sa bagong daigdig. Siya ay labis na makapangyarihan at may talento. Tulad ng para kay Chester, si Ya ang Eternal Life Pala Sect Master at ang kanyang paglilinang ay lumampas na sa antas ng Heaven Ascension. Parehas silang nasa mga antas. Makalipas ang kalahating oras, wala sa kanila ang nanalo o natalo. Nag-alala talaga si Chester, may labanan sa labas at hindi ko pa rin matulungan ang lahat na makatakas sa bilangguan at hindi makapagpadala ng isang senadoryas kay Aaron, naisip niya. Si Dax at ang iba pa, na nasa likuran niya, ay labis ding nag-alala. Lahat sila ay nagnanais na tulungan siya, ngunit naubos nila ang kanilang panloob na lakas at naging ordinaryong tao. Wala silang magawa upang makatulong. Labis na nabigo si Chester nang harapin niya ang atake ni Laura. "Sara, magmadali, dalhin si Dax at ang natitira upang makatakas mula sa pinto sa likuran," sigaw niya. Sa nakaraang ilang araw, si Chester ay lumikha ng isang lihim na pintuan sa likuran ng bilangguan, itinatago ito mula kay Zhang Ju. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nag-atubili si Sara, "Ano ang tungkol sa iyo? Baliwalain ako, hahadlangan ko ang iba," sigaw ni Chester. Nais ni Sara na manatili upang tumulong nang makita ang sitwasyon sa harap niya, ngunit alam niya ang kanyang kapangyarihan ay walang tulong. Kinagat niya ang labi at tumango, saka naglakad upang buksan ang backdoor. Ang dugo ng mga mata ni Dax. "Kapatid Chester, hindi kami aalis. May kikipaglaban tayo sa kanila. Dax, huminahon ka. Mamatay tayong lahat dito kung hindi tayo aalis." Sa pamamagitan ng lahat ng pagsisikap ni Brother Chester ay mag-aksaya, nag-aalala na sinabi ni Yvette. Ang totoo ay hindi nais ni Yvette na umalis, ngunit walang pagpipilian. Walang pagkakataon kung hindi sila umalis kaagad. Bukod, matatag siyang naniniwala na sa kapangyarihan ni Chester, makakaligtas siya kapag umalis siya at ang iba pa. Sa sandaling iyon, si Paul, na nagmamasid sa labanan sa gilid, ay malamig na tumawa. Sinusubukang tumakas ang kanyang panloob na lakas ay sumabog habang sinisingil niya si Dax at iba pa. Nabigla ang lahat at wala sa kanila ang mayroong panloob na enerhiya, kaya paano nila may pagtanggol ang kanilang sarili? "Paul, ikaw ay kasuklam-suklam na bastos. Karapat-dapat kang mamatay," angal ni Chester at bumaling sa suntok kay Paul. Ang suntok na iyon ay naglalaman ng 8% ng kanyang lakas habang ang hangin ay pumilipot at mukhang kinikilabutan. Hindi nang ahas si Paul na labanan si Chester at nagbago agad ang kanyang ekspresyon sa mukha nang mabilis siyang nagtago sa sulok. Pagkuha ng pagkakataon, pinangunahan ni Sara ang iba na umalis ng mabilis mula sa likurang pintuan. Namumula ang mukha ni Laura nang makita iyon, siya ay kakilakilabot. "Chester, sa tingin mo talaga may babagsak mo ang sitwasyon ng mag-isa ka?" Malamig na sabi ni Laura bago siya tumalon sa hangin at muling sinisingil si Chester.
Sa parehong oras, hindi nakalimutan ni Laura na sumigaw kay Paul, huwag mag-abala sa paghabol sa mga taong iyon. Patayin mo muna si Chester. Ang totoo, si Laura ay isang mayabang na tao. Hindi pa siya nag-aanyaya ng iba na samahan siya sa paglaban sa kanyang kaaway. Gayunpaman, masyadong malakas si Chester. Hindi niya ito napigilan ng mag-isa, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Paul. Ngumiti si Paul nang marinig iyon. Tama ka, Sectmaster Hansen. Malamig siyang tumingin kay Chester. Chester, batay sa sitwasyon ngayon, tapos ka na. Kahit na narito ang iyong backup, hindi nito mababago ang katotohanang mamamatay ka rito. Tanggapin ang iyong kapalaran ngayon. Hindi nais ni Paul na gumawa ng aksyon sa lalong madaling panahon. Plano niyang maghintay para sa parehong nasugatan sina Laura at Chester bago siya humakbang upang samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, nang sinalakay siya ni Chester ng mas maaga, napagtanto ni Paul na kahit na nawala ang isang braso ni Chester, siya ay napakalakas pa rin ng lakas. Kabanata 2577. Paano kung talunin ni Chester si Laura kung gayon, wala akong magagawa upang makatulong. Maaari rin akong sumali sa puwersa kay Laura at patayin. Muna siya, naisip ni Paul. Pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at sumali kay Laura sa pag-atake nito sa Chester. Pwede pa ring pamahalaan ni Chester ang kanilang pinagsamang atake ng una, ngunit sa madaling panahon, halos hindi niya ito mahawakan. Sa isang iglap lang ng mata, may ilang sugat pa ang katawan ni Chester. Wala siyang oras na mag-isip ng 2 beses habang diretso siyang lumabas sa bilangguan at sumugod patungo sa likuran ng burol. Nais mong tumakbo. Ito ang lugar kung saan ka mamamatay. Parehas sina Laura at Paul na sumigaw habang hinabol nila si Chester ng malapitan mula sa likuran. Nang marating ni Chester ang likuran ng burol, nakita niya ang isang malalim na bangin sa kanyang harapan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha at pakiramdam niya ay wala na akong pag-asa, mamamatay ba talaga ako dito ang mabuti? Tinulungan ni Sarah si Dax at ang iba pa na matagumpay na nakatakas, naisip niya. Sa sandaling iyon, naabutan siya nina Laura at Paul. Natuwa si Paul nang makita niya ang nasa harapan niya. Chester, nowhere to run now, aminin mo, ito ang kapalaran mo. Hindi inaksaya ni Laura ang oras sa pagsasalita at pinapagana ang kanyang panloob na enerhiya habang nag-charge siya sa Chester. Sinundan siya ni Paul nang walang pag-aalangan. Galit na galit si Chester. Gusto kong pareho silang pumunta sa impyerno nang magkasama kahit na kailangan kong mamatay dito ngayon. Makalipas ang ilang minuto, nakakita si Paul ng tamang pagkakataon na suntukin ang likod ni Chester. Hindi magawa ni Chester na iwasan ito sa lahat habang inaatake siya ni Laura. Bang! Ang suntok na iyon ay nagdala ng buong lakas ni Paul at dumiretso ito sa puso ni Chester. Daing ni Chester habang papalipad siya sa bangin. Bumantong hininga si Laura nang makita iyon. Sa wakas ay nakaganti siya. Sectmaster Wilson, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Huminga ng malalim si Paul at tumayo sa gilid ng bangin. Nakita niyang mabilis na natamba ang katawan ni Chester hanggang sa mawala ito. Walang isang pakiramdam ng awa o sakit ng puso sa kanyang mga mata habang sinabi niya ng malamig at mahina, paano ang isang taong kasing lamang mo? Pamahalaan ang Eternal Pala Sect, ako lang ang ganap na makakabuo ng sekta. Napakagaan ng boses niya, hindi siya marinig ni Laura habang nakatayo siya sa tabi niya. Binaling ni Paul ang kanyang ulo at ngumiti kay Laura habang sinasabi niya, wala silang panloob na lakas, hindi kanila kailangan upang kumilos. Ayos lang. Tumango si Laura. Banayad na itinuro niya ang kanyang mga paa sa lupa at sumugod patungo sa battlefield sa labas ng burol. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Paul matapos niyang makitang umalis na si Laura. Tumalikod siya at bumaba sa maliit na kalsada sa likuran ng burol. Mayroong isang maliit na liblib na kalsada sa likuran ng burol ng pangunahing sekta. Kung nais ni Dax at ng iba pa na makatakas ng matagumpay, iyon lamang ang makalabas. Samantala, sina Sarah, Dax at ang iba pa ay mabilis na sumulong sa maliit na kalsada sa likuran ng burol. Hindi sila tumigil sa pag-check sa likuran nila dahil lahat sila ay nababahala. Hanggang noon, hindi pa rin sila naabutan ni Chester at hindi nila sigurado kung may nangyari sa kanya. Hindi mahalaga kung ano, talagang malakas si Laura at hindi ito isang simpleng gawain na talunin siya.
Aabot na sana nila ang ilalim ng burol at makatakas ng tuluyan nang makita sila ng ilang disipulo mula sa Endless Sky Organization na nakabantay. Lahat sila ay sumugod, sumisigaw ng galit, sino ang nandyan manatili doon. Talagang masikip ang panuntunan ng Endless Sky Organization. Kahit na ang Elysium Gate at pamilya ng Hari ng New World ay sumalakay sa pangunahing dambana, ang ilang mga alagad na nagbabantay sa likurang burol hindi nang ahas na umalis sa kanilang posisyon nang wala ang kautusan ni Zhang Ju. Kabanata 2578. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dax, Yvette at ng iba pa nang makita nila ang ilang Endless Sky Organization na nagcharge. Sa kanila nagulat sila, wala sa kanila ang mayroong panloob na lakas, kaya paano nila matatalo ang mga disipulo na iyon? Brother Dax, sisters, umalis na kayo. Pipigilan ko sila, mahigpit na kinagat ni Labi ang labi habang hinihimok sila. Siya lang ang isa sa kanilang lahat na mayroon pang panloob na lakas. Nag-aalala si Dax, hindi ka namin maiiwan. Mukhang determinado si Sarah, huwag kang mag-alala, maaari ko silang talunin. Bagaman si Sarah ang pinakamahina sa kanila, hindi siya magkakaroon ng labis na problema sa pagkatalo sa ilang mga alagad ng Sky Endless Organization. Nag-alangan pa rin si Dax at ang iba pa nang marinig ang sinabi nito. Sa wakas ay tinipo ni Yvette ang kanyang mga saloobin at seryosong nagsalita, sige na. Sarah, dapat kang mag-ingat. Talunin ang mga ito at makahabol kaagad sa amin. Nararamdaman ni Yvette na ang lakas ni Sarah ay nakuhang muli ng bahagya at hindi siya magkakaroon ng problema sa pagkatalo sa iilang mga alagad. Oo, tumango si Sarah. Nang makita nila ang ilang mga disipulo na halos makarating sa harap nila, sina Yvette, Dax at ang iba pa ay hindi nagtagal, at mabilis na tumakbo patungo sa kakahuyan. Kayong masasamang tao, mamatay. Sigaw ni Sarah habang sinisingil niya ang ilang alagad. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagpapasya. Pinrotektahan siya ng kanyang mga kapatid dati, ngayon, siya naman ang nagpoprotekta sa kanila. Bang! Bang! Sa isang iglap, ang mga alagad ay natalo ng atake ni Sarah at mabilis na nahulog sa lupa. Gayunpaman, laking gulat ni Sarah nang mas maraming mga disipulo ang sumisingil mula sa likuran. Bilasan mo, hulihin mo sila. Huwag mong hayaang tumakas sila. Nakita ni Laura ang ilang dosenang Sky Endless Organization na nag-uusad mula sa maliit na kalsada sa likuran nila na pinamunuan sila ni Paul. Pagdating niya sa harap ni Sarah, sinuri siya ni Paul at ngumisi. Masyado kang nag-overestimate. Sa palagay mo mapipigilan mo kami ng mag-isa. Mahigpit na kinagat ng labi ni Sarah at malamig na binabaliwala. Ang masasamang tao na tulad mo ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Pagkakausap lamang niya, igalaw ni Paul ang kanyang katawan sa isang iglap at ang kanyang kamay ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat ng selyuhan niya ang acupoint ni Sarah. Nanginginig ang katawan ni Sarah at hindi siya makagalaw. Bilasan mo, si Dax at ang iba pa ay hindi dapat tumakbo ng napakalayo. Habulin sila, inutusan ni Paul ang mga alagad sa paligid niya. Nang sinabi niya iyon, abala siya sa pagtingin kay Sarah pataas at pababa habang ang kanyang mga mata ay may malaswang hitsura. Oo, ang ilang dosenang disipulo ay sumagot at mabilis na umalis sa direksyon kung saan nakatakas si Dax at ang iba pa. Nag-aalala si Sarah habang galit na nakatitig kay Paul. Pinagtaksilan mo si Brother Chester at ngayon gusto mo pa ring patayin ang lahat. Parurusahan ng Diyos ang mga masasamang taong tulad mo. Ngumiti si Paul at lumakad. Haha, parusahan ako ng Diyos sa iyong puso, ang mga taong tulad ni Chester at Dax ay mabubuting tao haha. Ang mga taong pinatay nila ay hindi mas mababa sa akin. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Paul si Sarah, ngunit hindi siya bumalik sa pangunahing altar ng Endless Sky Organization. Sa halip, nagtungo siya sa isang liblib na lambak na ilang kilometro ang layo. Nang marating nila ang gubat, ibinaba ni Paul si Sarah. Nagpakita si Paul ng isang masamang ngisi nang makita niya si Sarah na galit na nakatitig sa kanya. Tinaas niya ang baba ni Sarah. Miss Carter, huwag mo akong titigan ng ganyan o may isip ko na nine-love ka sa akin. Haha, dapat kong sabihin, ang batang miss ng pamilya Carter na ito ay talagang maganda, naisip niya. Hindi mapigilan ni Sarah na sabihin, pakawalan mo ako kaagad. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa pagbabalik ni Brother Daryl, hindi kanya gaanong bibitawan. Galit na galit si Sarah nang sabihin niya iyon,
ngunit ang puso niya ay puno ng takot. Ano ang gusto niyang gawin sa isang liblib na lugar? Kabanata 2579. Naging madilim ang mukha ni Paul habang iniangat ang palad at sinampal. Sampal. Ginamit ni Paul ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon, at hindi ito nakatiis ni Sarah, kaya sumigaw siya. Isang sariwang pulang marka ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Itigil ang paggamit kay Daryl upang magbanta sa akin. Hindi man mailigtas ni Daryl ang kanyang sarili ngayon, paano siya makakahanap ng oras upang iligtas ka? Ang mukha ni Paul ay parang nakakapangilabot habang ngumisi. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Paul ay naging malamig at malas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, patay na si Chester. Susunod ay ang Dax, pagkatapos ay si Daryl. Haha, ang tatlong magkakapatid na ito ay iniisip na sila ay bayani ng 9 na kontinente at mag-iiwan ng isang pamana. Napakasamang lahat sa kanila ay sobrang mayabang. Sa huli, iyon lang ang magiging sila. Nanginginig ang katawan ni Sarah nang marinig ang mga salitang iyon habang walang titig na titig kay Paul. Patay na si Brother Chester, hindi ito posible, nagsisinungaling ka. Si Brother Chester ay isang bayani at mandirigma. Hindi na siya mamamatay. Nagsisinungaling ka sa akin, nagsisinungaling ka. Emosyonal na umiling si Sarah. Kinutya siya ni Paul. Hindi ka naniniwala sa akin, sumali kami ni Sectmaster sa puwersa kanina at itinulak si Chester sa isang bangin. Dinurog ko ang kanyang puso at imposible na mabuhay siya. Sinabi ng lahat na si Chester ay isang banayad at mabait na Ginoo, ngunit ang totoo, maloko lang siya. Anong pag-unlad ang nagawa ng Eternal Life Pala Sect sa ilalim ng kanyang pamumuno? Ang dating matandang Sectmaster ay dapat bulag. Likas sa kanya na magwakas sa ganoong paraan. Tungkol naman kina Daryl at Dax, magkakaroon sila ng parehong pagtatapos tulad ng Chester. Miss Carter, ikaw ay isang matalinong tao. Gagarantyahan ko ang iyong kaligtasan kung susundin mo ako. Nang sinabi niya ang huling pangungusap, ang mga mata ni Paul ay napuno ng kasamaan at mukhang nakakakilabot. Napaluha ang mukha ni Sarah. Ikaw, manahimik ka nga. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako maniniwala sa iyo, hindi namatay si Brother Chester. Gayun din, huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Hahayaan kita na mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Habang nagsasalita siya, sa wakas ay hindi na ito na-control ni Sarah, ngunit sumigaw ng malakas. Hindi mapigilan ng luha ang pagdaloy sa pisngi niya. Si Chester at Daryl ay tulad ng mga kapatid sa kanya at iginagalang niya sila. Pareho silang palaging alaga ng mabuti. Si Brother Chester ay isang matalinong tao, paano siya namatay? Sadya dapat sinabi ni Paul iyon, naisip ni Sarah, pakiramdam ng hindi kapani-pani, walang kalungkutan at galit na galit. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang pinapagalitan si Paul, napakadumiri mong tao. Siguradong tatamaan ka ng kidlat. Galit na galit si Paul sa pagkakataong iyon. Sinampal niya ang mukha ni Sarah at sinabing may malamig na ngisi, binigyan kita ng pagkakataon ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Huwag mo akong sisihin kung ganon. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Paul ang damit ni Sarah at pinunit ang isang malaking tela. Naisip niya ito at dapat niyang tangkilikin ang isang sexing at magandang babae kahit isang beses ng maayos bago niya ito pinatay. Walang makakaalam dahil nasa isang liblib na lugar sila. Ikaw, tigilan mo na. Itigil mo na ngayon. Sa sandaling iyon, nais na iwasan ito ni Sarah, ngunit ang kanyang acupoint ay natatakan. Walang paraan para lumaban siya. Ang kanyang panloob na puso ay nakadama ng hindi kapanipaniwala na walang pag-asa, at siya ay ganap na nawasak. Tinapon ni Paul ang tela at nasisiyahan sa tanawin ng nakakaakit na katawan ni Sarah. Tatalo na sana siya sa kanya. Whoosh! Biglang narinig ang tunog ng yabag mula sa di kalayuan. Magaan talaga ang mga yabag. Pinisil ni Paul ang kanyang bras at tumigil kaagad. Nilinggan niya ang ulo niya upang tumingin at natigilan. Nakita niya ang isang lalaki na may mahabang, puting balabal na naglalakad ng dahan-dahan. Magaan at mabagal talaga ang mga yapak niya. Gayunpaman, nakarating siya sa harapan nila sa isang iglap. Ang lalaki ay nasa 40 taong gulang, ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang sobrang pangit at siya ay katulad ng demonyo mula sa impyerno. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang malalim ngunit hindi inaasahang aura.
Sino ang taong ito? Nagulat si Paul sa kanyang buhay habang nakabantay ang kanyang buong katawan. Nanginginig ang katawan ni Sarah, naging madilim ang kanyang paningin at agad siyang nahimatay. Naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya nang labanan niya ang mga alagad ng Endless Sky Organization kanina. Nang makuha siya ni Paul, halos maubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Hindi na niya napigilan ito nang makita niya ang isang pangit na lalaking devious. Kabanata 2600. Sa wakas, naisip ulit ni Paul ang tingin niya sa lalaking nasa edad na. Ikaw sino ka? Ang taong nasa katanghaliang gulang ay hindi direktang tumugon ngunit mahinahon na sinabi, ikaw ay isang magsasaka at binubuli mo ang mahina. Ito ay isang kumpletong kahihiyan sa pamayanan. Pakawalan mo ngayon ang babaeng ito. Ang kanyang tinig ay patas at matatag. Hindi siya tumanggap ng hindi para sa isang sagot. Ang nasa katanghaliang lalaki ay si Fang Mao, isang magsasaka na namuhay ng nakahiwalay. Dadaan siya nang makita niyang isa samantala na ni Paul si Sarah, kaya humakbang siya upang pigilan si Paul. Ang mukha ni Paul ay nagbago at hindi mapigil ang mapag-alitan. Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Huwag maging abala sa katawan at mawala ka. Ang totoo ay naramdaman ni Paul na hindi naayos ang loob niya nang maramdaman niya ang kapangyarihan ni Fang Mao. Gayunpaman, galit na galit siya habang nag-ambala ang kanyang plano. Kalokohan! Pinisil ni Fang Mao ang kanyang mga mata at ayaw nang magsalita pa. Agad siyang tumalon sa hangin at dumiretso kay Paul. Sa isang iglap lang ng mata, umabot si Fang Mao sa harap mismo ni Paul. Ang kanyang mga mata ay napuno ng buong pagkasuklam. Kung hindi gagana ang panghimok, makakagawa lang ako ng aksyon pagkatapos. Bang! Matapos niyang magsalita, isang sumisindik na aura ang sumabog mula sa katawan ni Fang Mao. Sa isang iglap, ang hangin na nakapalibot sa kanila ay tila nagyayelo. Ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon ng isang tao, nakalulungkot ito at pinangilabutan ang isa. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Fang Mao ang kanyang kanang kamay at sinuntok si Paul. Ito ang bilis ng bilis. Nagulat si Paul nang maramdaman niya ang pagbilis ng kidlat na nagmula sa Fang Mao. Walang pagkakataon na iwasan niya talaga ito. Mabilis niyang hinugot ang kanyang mahabang espada upang salubungin ang atake niya. Alam ni Paul na si Fang Mao ay talagang makapangyarihan, kaya't hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang habas. Pinapagana niya ang kanyang buong panloob na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bang! Si Fang Mao ay malakas na sumuntok sa espada sa isang iglap ng isang mata, at nararamdaman ni Paul ang isang malakas na alon ng lakas mula sa suntok. Umungol si Paul at tumakas mula sa panginginig ng boses, pagdaan ng higit sa 100 metro ang layo sa lupa. Bagaman nilinang ni Paul ang paraan ng drafting, ito ay sa maikling panahon lamang at hindi niya talaga natapos ang paglilinang ng totoong kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya may pagtanggol ang malakas na atake ni Fang Mao. Sige, maghihintay tayo at titingnan. Nagpumigla si Paul na tumayo at pinunasan ang sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig habang matindi ang titig niya kay Fang Mao. Tumalikod siya at tumakbo palayo pagkatapos niyang magsalita. Si Paul ay hindi malokohi, alam niyang hindi siya tugma para kay Fang Mao. Kung nagpatuloy siya sa pakikidigma sa kanya, baka mapunta siya sa kamatayan. Nais ni Fang Mao na sundan siya sa sandaling iyon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang makita niyang walang malay si Sarah. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at bumantong hininga nang makita niya na nahimatay lang siya sa sobrang pagod. Ito ang kapalaran na nakilala natin. Dadalhin kita upang umalis sa lugar na ito, malumanay na sabi ni Fang Mao. Dinala niya si Sarah at umalis patungo sa isang malayong lugar. Samantala, humigit kumulang na 30 kilometros sa hilagang silangan ng Lunar Hilly sa isang kagubatan, Dax, Yvette at ang iba pa ay umiiyak at tumatakbo pa rin ng buong lakas. Ang lahat ay talagang pagod, ngunit hindi sila naglakas loob na tumigil. Alam nila na sa sandaling tumigil sila, maaaring abutan sila ng mga tao mula sa Endless Sky Organization. Hindi nila natitiyak kung gaano katagal silang tumatakbo, ngunit sina Dax, Yvette at ang iba pa ay pawis na pawis. Nagpahinga muna sila sandali nang makarating sila sa isang gubat at hindi tumigil sa pagtingin sa likuran nila habang nagpapahinga. Buntong hininga. Nang makita nila ang magulong sitwasyon sa paligid nila, sina Dax, Yvette at iba pa ay galit at nagpapanik pa rin. Si Zhang Ju ay isang kasuklam-suklam na tao.
Siya ang nagdulot sa ating lahat ng pagkawala ng ating panloob na lakas. Kung hindi man, matutulungan namin si Chester sa labanan. Matagal na ngayon ngunit hindi pa rin nakaya ni Chester na abutin kami. Naharap ba siya sa anumang kaguluhan na kinakaharap ng maraming tao ng Endless Sky Organization at si Sarah wala pa ring balita sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Tulad ng iniisip ng lahat, malalim sa kanilang puso, nagsimula silang makaramdam ng hindi kapani-paniwalang pag-aalala. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yabag mula sa likuran nila. Ang mga yabag ay nakompres at sa napakataas na bilis. Malinaw na maraming tao, sina Dax, Yvette at ang iba pa ay agad na lumingon ng ulo upang tingnan kung marinig iyon. Buntong hininga,